dedicated for the healing of life and nature. So may ongoing na activation ngayon, mga panglimang araw na ngayon sa activation na ginagawa ng Supreme Master Akadastar Supreme Super Light Angels Akadastar Command dito sa northern side of the country. At ang napakalaga ngayon na ating kailangan maunawaan itong ongoing activation of energy, advanced energy, in line with the course of the planetary ascension. Ito naman ang mission ng mga practitioners na dugukan na mayroon ngayon na divine callings for everybody to answer or to respond the divine calling to help for the healing of life and nature. At yun dahilan rin na kami ay nagpunta ngayon dito sa Luzon for the formation of the Angels Contacts and Connection na tinatawag natin bridging of the divine radiance of the Supreme Absolute. Tawagin lang natin Omni Supreme Absolute, that everybody has its own belief. Mayroon naman tayong iba't ibang mga paniniwala na napakahalaga sa ating buhay. Ayan ay rooted ng ating mga konsensya. Mayroon tayong paniniwala na may Diyos sa langit, at ang Diyos sa langit ngayon na ating pinaniwalaan ay nagpadala ng kanyang mga anghel na matutunghayan natin pag mag-practice tayo ng Angels Contacts and Connection. So, ito ang mga gawain ngayon na ating i-share sa lahat ng mga kapatiran natin regardless of whatever belief, anong ating mga paniniwala. Lalo na itong paraan ng divine healing. Kailangan natin ang healing. Ngayon, ang itong activation na nangyayari ngayon, this is in line with the healing of the planet. Ibig sabihin, yung mga angels na nandyan ngayon, doon yan sa itaas, magbigay ng divine healing. Pag makita nila yung signal dito sa lupa ay malakas. Ang signal ang kailangan ngayon. Kaya mayroon activation na kailangan natin gagawin na mga exercises na makapag-activate o makapagising na mga energy centers ng mga lugar. At of course, pag makagising ang mga energy ng mga lugar, that would affect sa mga tao rin. Kaya kailangan natin gisingin ang mga enerhiya. Ang ibig sabihin na hindi lang ang ating physical na katawan ang kailangan natin gisingin, ang mga enerhiya, pati na rin ang mga enerhiya ng mga lugar-lugar. At sa pagising ng mga enerhiya sa mga lugar-lugar, sa pamagitan ng release na mga aralin na ating pinangalan ng Angels Contacts and Connection or Art of Life 172. Mga aralin yan, that is regardless of ano ang ating mga paniniwala. Yan ay mga exercises na gisingin ang mga spiritual na mga enerhiya na natulog lang sa ating katawan, natulog lang sa ating mga lugar-lugar. Kaya yung mga buhay na associated in the things of nature, maraming mga buhay na associated in nature. Kaya nangangailangan sila ng healing. Bagaman pag nandun kayo sa mga lugar at ma-perceive ninyo, maramdaman ninyo yung mga enerhiya ay malungkot ang enerhiya or mainit ang enerhiya o iba't ibang mga kondisyon ng mga enerhiya ang iyong maramdaman. Nang dahilan yan ay ang ating kapaligiran, external environment or internal environment, mayroong mga vibrational frequency
At mayroong mga buhay na kailangan din ng healing. Pag pleasant or maganda ang enerhiya, vibration sa kapaligiran, it could be higher frequency. Pero pag malungkot, could be so sad na enerhiya na nababalot ng mga itim na enerhiya ang kapaligiran. Kaya kailangan ng healing. Pag nababalot ng itim enerhiya ang kapaligiran, na ibig sabihin din, maraming mga buhay na contaminated ng mga negative energies or victims of demonic possessions. Kaya kailangan ng healing or kailangan natin gamutin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito ay ating tinawag na bridging, channeling, bridging of the divine radiance of the Supreme Absolute. So may formula na kailangan natin maintindihan, receive, align, and adapt. Kailangan natin matanggap. Para matanggap natin, kailangan tayo na maka-align. Maka-align ang ating consciousness, energy, light, life, or cell sa mas malakas na enerhiya na release ngayon ng advanced spiritual world. Ating matutunghayan doon sa mga kalangitan. Lalo na pag makakita tayo ng mga angels of the Supreme Super Light. Itong mga angels of the Supreme Super Light, marami sila. Makikita sila in the forms of mysterious lights. Kaya, pag mag-aral kayo ng Angels Contact and Connection, makikita ninyo sila. At napakahalaga ang mensahe ngayon. Ang mensahe ngayon ay tulungan natin ang ascension process of the planet. We can cause the activations of the energy centers of the planet at magbibigay ng energy stations rin itong mga Supreme Super Light Angels sa mga kalangitan. Could be in the earth atmosphere para doon makakonect ang mga tao ng mas malakas pa na enerhiya. Ito ay madali lang maintindihan pag mag-aral tayo ng mga aralin na release ngayon ng dugukan. But could be also difficult to understand when we are not into that kind of practice. Kaya dito tayo sa Art and Science of Inner Cultivation. Napakalawak itong kahulugan ng inner cultivation. Na ibig sabihin, hindi lang yung muscle energy ang ating gagamitin. In the physical body, we could be into twofold divisions of energies. Itong muscle energy or external energy. And when it comes to substantive part of the energy of the physical, that could be the internal energy. Energy na galing sa buto. So that's why, pag maral na kayo ng Art of Life, matutunan ninyo, especially when you practice hilot, matutunan ninyo yung paano gamitin ang internal energy or enerhiya na galing sa buto. And that could be very simple to simplify when you do it by actual practical lesson. Ibig sabihin, when you stretch your joints, and then ma-perceive mo talaga yung internal energy na galing sa iyong buto, galing sa iyong kaloob-looban. And then higher version than that could be advanced spiritual connection. Ito ng mga enerhiya na makukuha natin sa advanced spiritual world. Nang itong advanced spiritual world ay napaka hirap na maintindihan at hindi natin makikita, lalo na pag wala tayong spiritual na mga pinag-aralan. Kaya kailangan na mayroong mga magtuturo ng Angels Contact and Connection. At masaya ako ngayon dito, nakakita ako ngayon sa ating mga kapatiran here in my front. Kaya masaya ako na we can leverage the numbers of the practitioners of Angels Contact and Connection. Na ibig sabihin, teachers of the Art of Life. Ang kailangan ngayon sa ating mundo, this is the true thing in the situation. The ongoing process of planetary ascension. Ang kailangan ngayon ay mga teachers of the art of life. Pag wala ang teachers of the art of life, could be the harvest so poor. Ibig sabihin, bankrupt ang spiritual formation. But when there is this
system of spiritual activation through the teachers of the art of life. Abundang-abunda ang enerhiya sa ating kapaligiran na positive na enerhiya. That's why nobody can escape the principle of spiritual martial arts. Maski ano pa ang ating rason na gagawin. Hindi ako maniwala ng mga spiritual energy. Hindi ako maniwala ng mga mga kalokohan yan. But the truth is, you cannot really escape the principle of spiritual martial arts. Na ibig sabihin, pag ang ating lang existence dito sa mundo is already the perfect explanation of spiritual martial arts. The toppling down of weaknesses. Pag mabigat ang ating mundo, kasi pasan natin ang mundo, napakaraming problema. At mas lalo na pag hindi natin makita yung dahilan ng ating problema. Kasi nabigatan tayo ba sa mga enerhiya ngayon na na-develop sa ating kapaligiran in the forms of vibrational frequency. So mas negative energy develop in the surrounding, which if we do not really understand those kinds of energies, napakabigat yan sa kaluluwa ng kahit sino mang tao. Kaya sino mang tao sa buong mundo na may kapangyarihan na talunin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay, kung hindi niya alam ang pundasyon ng kanyang sarili na enerhiya na gumagalaw ngayon sa external environment, sa internal environment, within yourself, or the entire consciousness, you as a person. So, kailangan tayong magpalalim sa ating karunungan tungkol sa mga importanteng bagay na may kaugnayan sa ating pag-akyat sa buhay in the higher dimension. In religious term pa, kailangan tayong may karunungan, malalim ang ating pagkaunawa sa mga bagay na may kaugnayan sa ating kaligtasan upang makapunta tayo doon sa langit. Langit, doon tumira ang Diyos. Iba rin ito sa ating mga paniniwala pag dito lang tayo sa ating mga paniniwala. Ngayon, ang divine calling ngayon para sa lahat, kaya kailangan ng teachers of the art of life. Kasi itong mga teachers of the art of life, they could be in the very scientific model. Because that is regardless of whatever kinds of belief a person has. Ang teachers of the art of life ay magtuturo ng actual practical lesson. Pag ibig sabihin, pag energy ang ating banggitin, and then turuan natin ang ating sarili mismo na matutunan natin kung anong klaseng enerhiya. Masamang enerhiya, negative na enerhiya. Pag may sakit ang katawan, nababalot ang katawan sa negatibong enerhiya. Could be in the physical or in the cells of the physical body, or could not be in the cells of the physical body. Nababalot ng negatibong enerhiya ang kaluluwa mismo, katawang energy, or katawang enerhiya ng kaluluwa. Kaya magkasakit ang isang tao. Kaya turuan ang sino mang hindi pa nila nalalaman kasi hindi pa bukas ang kanilang kaalaman tungkol sa mga bagay na yan. So, yan ang gawain ng mga teachers of the art of life. Turuan natin ang ating mga kapatiran. Kahit hindi man sila maniniwala, hindi na yan. Kailangan na maniniwala ang isang tao pag actual practical lesson tayo. Kaya, sinasabi ko kanina na lalo na pag mag-aral ang isang tao ng hilot. Ang hilot is Cebuano term na ibig sabihin ay in Tagalog, hilot pa ba rin? Hilot, it means actually healing. Natural method of healing. And then when people ask me, what's the origin of Dugukan martial arts? Then sinasabi ko, ang origin ng Dugukan martial arts is also hilot. Kaya, nag-practice ako mismo ng hilot para mamaster ko ang aking martial arts. Nag-practice ako ng martial arts para mamaster ko rin ang aking hilot. Ganyan lang ang simplicity na ibig sabihin kung ano ang origin ng Dugukan is actually the art of natural healing. Kaya tinatawag natin yan art of life. Kaya lahat ng mga practitioners ng Dugukan
na mga teachers of the art of life ay kailangang matututo sa model ng natural healing ng dugukan. Nga ibig sabihin, spiritual martial arts. Ang spiritual martial arts, and then dito tayo sa fundamental is hilot and martial arts. Pag mag-aral tayo ng hilot, and araw-araw natin gagamitin ang model ng hilot, and then matutunan natin ang mga enerhiya, iba't ibang enerhiya sa kondisyon ng katawan ng isang tao. Paghinga lang ng tao, alam mo na yung klaseng energy nag-activate sa iyang katawan. And then paghawakan mo ang kamay ng isang tao, then you can do right away the reading. Kung anong klaseng enerhiya ba yan? Malakas na enerhiya ba yan? Positive na energy ba yan? Or negative na energy? Kaya, that is spiritual martial arts. Napakalawak ang kahulugan ng spiritual martial arts. At yan ngayon, ang pinaka-importanting mensahe na ipinadala ng Supreme Master para sa atin na ma-enhance natin ang ating sarili sa ating spiritual martial arts para magkaroon tayo ng mabisang depensa laban sa mga negative na enerhiya, laban sa mga pagsubok ng buhay at kaya nating talunin kahit anumang pagsubok ng ating buhay. When the world is filled up with so much illusion, that's because so much thing in the world that we do not really understand. Napakaraming mga bagay dito sa mundo na hindi talaga natin naunawaan. Pati mismo ang ating mga kalooban ay hindi natin naunawaan pag wala tayong spiritual awareness. Kaya yan din ang dahilan na first principle of Dugukan is spiritual awareness. Dito tayo sa natural healing. And more of the time, we would be in the actual practical lesson. And to be very specific, ang mga lessons na ating mga ginagawa ngayon, to summarize all those lessons, 7 steps of inner discovery, which would be the first, kailangan tayong may cleansing of the physical body. Bakit kailangan ng cleansing ng physical na katawan? Para malakas na dumaloy diyan ang mas malakas na enerhiya galing sa advanced spiritual world. And then, saan ba ito ang spiritual world? Para mayroon tayong data to begin the point of our understanding, sabihin lang natin, hindi natin makikita ang spiritual world pag hanapin natin sa ating paniniwala. Ngunit pagbuksan natin ang karunungan ng ating kamalayan, spiritual understanding, makikita natin at gawin natin napakasimple lang. Kasi second mother lesson is simplicity or naturalness. Kaya, tingnan natin yung mga Supreme Superlight Angels. Early morning, before the sun will rise early morning, and then you do your lessons of angels, contacts, and connection. Then makikita ninyo, pag wala lang mga activities, hindi makapal ang ulap, ano ibig sabihin, maraming mga bituin dyan sa kalangitan. Makikita ninyo yung mga anghel sa langit in the forms of the mysterious light. And do not be misled with mysterious lights in the category of advanced technology. Yung advanced technology ay iba yan. Ang advanced technology, walang mga signal sa inyong katawan na mag-activate or mag-trigger during the time you do your angels contacts and connection. Na ibig sabihin, early morning, ginawa na ninyo yung spiritual martial arts lesson ninyo. Yung forms and gestures of the art of life or governing star formations meditations. And then, that is by the power of repetition. Every day, you are doing that in your life. Kaya naging kaparte sa inyong program bawat araw para mas malakas ang enerhiya na matanggap sa inyong katawan. Kaya second formula, the first lesson is receive. Second is align. And then you have to do your exercise para ma-expand ang mga energy tunnel sa inyong katawan. Pag ma-expand ang energy tunnel sa katawan, mas maraming enerhiya na pumasok sa inyong 7 dimensions of the soul. Yung enerhiya ay dumadaloy sa energy tunnels ng katawan. Pag expanded ang energy tunnels ng katawan, maraming enerhiya na pumasok
at mas higit na mas malakas ang physical na katawan at ang iyong kaluluwa na katawan. The light body and soul. The energy body will become stronger. Dahil dumadaloy ang mas malakas na enerhiya, maka-adapt ang enerhiya sa pamagitan ng inyong mga ensayo. That is early morning. And after sunset, pag sunset na, do it again. Mayroon na ng exercise, angels contact and connection. Idagdag na lang ninyo yan sa inyong mga pagdarasal. Alam ko naman na bawat isa natin ay may sistema tayo ng pagdarasal. Kung paano man na tayo magdarasal upang makommit natin ang ating kaisahan sa Panginoon, itong procedure na ito ay hindi ito opposite sa ating paniniwala. Idagdag na lang natin ito para higit na lumaki ang ilaw ng ating kaluluwa. At makikita ang ilaw ng ating kaluluwa sa ating physical na katawan. Mag-aral lang tayo sa lesson. Kaya, that is very essential. Itong 7 steps of the inner discovery, which I said that the first is yung paglilinis ng mga energy tunnel sa katawan. Kaya mayroon tayong ascension oil. And that ascension oil, hindi yan mabibili sa mga pharmacy. Kasi hindi man na yan ibibenta sa mga pharmacy. That is part of the inner cultivation. Ay din magagawa yan sa pamagitan ng tubig. Kaya marunong kayo na mag-bless ng water o tubig. Nagkawin yung tubig na ma-activate ninyong mga substantive essential energy. Na ibig sabihin, ang tubig ay may substantive or essential energy na kailangan i-activate para yung tubig na inumin natin maging may malakas na enerhiya na nakakonect sa advanced spiritual world. At kung paano yan gagawin, that is again the lesson that we should discover. Kailangan nating pag-aralan para magawa natin. So, may magawa na tayong formation na pag-activate ng mga mahalagang enerhiya sa ating katawan. Kaya when you visit places, and then mauhaw ka, then you can buy water in the store. Diyon, kaya saan ka makabili ng water. But in that case, kasi you are doing your inner cultivation. Na ibig sabihin, nagpalakas ka ba? Nag-bodybuilding ka. Itong model na ito, in the wholeness aspect of your well-being. Ang bodybuilding mo, pati yung nakapokus yung sa pinaka-substantive part. Na ibig sabihin, nakapokus sa iyong kaluluwa, 7 dimensions of the soul. Not just only the physical body. Kaya ang inumin mo, yung tubig na may double body, multiple body formation. Na ibig sabihin, pag yung cultivation ay iyong ginagamit, araw-araw, kahit saan ka magpunta, let's say in the year of that cultivation, malakas na ang iyong spiritual na enerhiya sa katawan. Nang hindi ka uminom ng tubig na hindi na energized ng energy ng advanced spiritual world. Hindi energized ng Supreme Superlight Angels. Kaya, mayroon kang dalang yung tubig na magagamit mo sa iyong pag-iinom. And you have to do your inner cultivation early morning. Blessed mo yung water. Blessingan mo yung tubig ng yung connection sa Supreme Absolute. And then the second is yung sight. Ito ay mahalaga. Bakit tayo dito tayo ngayon? Then I said that, okay, bukas mag-cultivation tayo at sa light service natin dito sa Malabon chapter. Kasi this is actually sight na mayroong governing star formation na mayroon bang mga activities of the angels contact and connection. If we do this light service in the coffee shop, which would be so nice, coffee shop kasi masarap ang coffee. Okay, so, but that as much as yung energy na kailangan natin. Tinatawag natin governing star formation. Mga site na mayroong mas malakas na connection ng dahil palagi diyan may mga activities ng angels contact and connection. Kaya that is essential also the site. Kaya pag
yung mga teachers of the art of life, yung mga nakapasa na ba ng lifeship initiation, ay pwede silang makagawa ng formation sa kanilang lugar. Na yung kanilang lugar mayroong mga activities ng angels contacts and connection para maging site din sa mga tao na gustong mag-practice ng inner discovery. Hindi tayo mamislead ng advanced technology. Pag sabihin natin angels contacts and connection, mysterious lights, manifesting the skies, marami ding mamislead nito. Yung mga hindi nag-aaral ng art of life. Yung mga mysterious lights at long distance viewing, pag tingnan mo ba sa malayo, inaudible rin, hindi mo marinig ang tinig ng ilaw sa napakalayong distansya. Kaya sasabihin natin, mysterious lights yan, UFO yan. Ngunit, advanced technology pala. Kaya, kailangan tayong mag-aral ng art of life. Nang pag makita natin yung ilaw na napakalayo, ngunit yung signal sa katawan, that is regardless of distance. Maski kalayo pa yan, maski nandun pa yan sa ibang galaxy, hindi makita ng ating mata. So long as may activation ng energy, may connection na nag-trigger sa inyong katawan, ay hindi talaga kayo mamislead. Nang kilala niyo yan. Anong klaseng enerhiya yan? Enerhiya yan na may kaugnayan sa iyong sarili. May kaugnayan sa iyong pag-akyat sa higher na dimension. Sa religious pa na pagkasabi, may kaugnayan sa iyong kaligtasan upang ikaw ay makapunta sa langit, maligtas. Ngayon, in this coming final energy shifting, sino ba ang makaligtas sa mga taong dito sa lupa na nirahan sa ating mundo? Makaligtas ba ang mga tao pag walang divine guidance, walang divine intervention, walang Diyos na maglagtas sa kanila? Let's say sa mga viruses. Kaya, mayroong commandment ang Diyos sa langit, my son, be wise. In that sense, ating intindihin na ang Diyos mismo na ang nag-utos na anak, mayroon kang karunungan. Not so much literal na ito ang ating gagawin, ito ay batas, ito ay utos ng Diyos. Sa napakalawak na kaalaman ngayon sa ating planeta, sa ating mundo, we are in this space program, planetary, interplanetary. Ang ibig sabihin, ang ating teknolohiya ngayon, nakaabot na sa iba't ibang mga planeta. Kaya interplanetary at saka other planets and even going outside the galaxy, na ibig sabihin, so much advancement of technology. Kaya kailangan rin natin ang karunungan upang tayo ay makaintindi kung ano ang angkop na kailangan ng ating kaluluwa ngayon. Pag mahuli na tayo ritong ating panahon ngayon kasi hindi natin alam kung ano ang utos ng Diyos sa atin, na inang utos ng Diyos na maging may kaalaman tayo, hindi natin ito maintindihan. Bagaman pag makita natin ng mga anghel ay pinadala na ng Diyos, and then may nagsasabi na ipinadala na ng Diyos yan para tulungan tayo, makatanggap tayo ng divine intervention, hindi rin natin pakinggan. Nang dahilan yan ay hindi yan totoo, hindi yan nakasulat sa ating aklat. Hindi lang siguro natin nabasa kasi napakaraming kaalaman na kailangan nating i-discover ngayon. Na ibig sabihin, nakasulat rin yan. Kaya iniutos ng Diyos na may son be wise upang tayo ay magtagumpay. Kailan makarinig tayo nitong private revelation ngayon, bawat isa sa inyo, bawat sa isa na mga tao dito sa ating planeta may private revelation. Kaya yung private revelation, hindi niya yan mababasa sa mga aklat. Mababasa ninyo yan sa inyong sarili mismo. Kaya hindi yan hula. Huwag ninyong hulaan ang panahon. Basahin lang ninyo kung ano ang magaganap. Nang diyang mga information na lahat na yan ay nandyan sa buhay na aklat, nasa kaloob-looban ng inyong 7 dimensions of the soul. Kaya kung bakit malungkot ang mga tao ngayon, ng dahilan ay ang mga kaluluwa ng mga tao ay masyadong malungkot.
alam ng lahat ng mga kaluluwa kung ano ang magaganap sa hinaharap. Ngunit ang tao ay hindi talagang nakinig sa higher na kaluluwa. Ay nilarawan natin na higher connected bodies. So pag marinig natin ang divine calling na yon ng ating mga higher connected bodies, mga higher na katawan ba, mas mataas na version ng ating katawan, nang dahil ay hindi yan mamamatay. Marinig natin ang mga callings na yan, and then magawa rin natin. Hindi malungkot ang ating kaluluwa. Kahit sabihin pa sa ibang mga tao, ano kaya yung mga ano bang tawag ng future? Ano kaya yung mga anong hinaharap, kapalaran ng mga tao na yan? Na palagi naman lang yung nag-spiritual. Palagi naman yung nag-energy, naglakad, walang ginagawa, walang ibang trabaho. Na ibig sabihin yan, tayo mga tao dito sa spiritual, nag-discover tayo kung paano tayo makakit sa higher dimension. Wala tayong mga ano ba yon, future. We would say na we don't have that kind of future people are thinking. But we could be the most successful people, most successful soul that could enter the kingdom of the Supreme Absolute. Kasi hindi tayo takot kung ano ang ating kinabukasan. Pag matakot tayo kung ano ang ating kinabukasan sa ating mga discovery sa ating spiritual, na ibig sabihin, hindi tayo makaligtas sa tunay na kinabukasan. Lahat ng mga taong may kinabukasan, ano bang ultimate na kinabukasan ng isang tao? Ano bang ultimate na kinabukasan ng isang tao? May tao bang nakalampas na hindi pumunta sa sementeryo? Ibig sabihin, ang tumpak na kinabukasan ng tao, lahat ng mga tao ay babalik sa lupa at mamamatay talaga ang tao. Ang taong manatiling tao. Ngunit, ang mga taong hindi na sila takot sa kanilang kinabukasan, kinalimutan nila ang kanilang kinabukasan, nagserbisyo na lang sila sa Diyos. Kaya pinakinggan nila ang mga divine callings ng kanilang mga kaluluwa. Hindi sila babalik doon sa lupa, nang sila ay mag-ascend into higher dimension. Kaya ang ultimate mission ng isang tao, bawat tao, nobody is exempted. When it comes to the ultimate, na ibig sabihin, pinaka-final na mission talaga sa lahat ng mga tao. And there's only one answer for that. That is ascension of life in higher dimension. Na ibig sabihin, hindi dadaan sa process of reincarnation. Kaya ang kinabukasan ng lahat ng mga tao ay hindi yan kaduda-duda. Lahat ng mga tao may tumpak na kinabukasan, babalik sa lupa. Pag hindi niya alam ang tumpak na final na mission sa kanyang sarili. Ang final na mission sa kanyang sarili na siya ay makabalik doon sa langit at sa masigit pa sa kanyang pinagmulan. Kaya mayroong ascension of life in the higher dimension. Kaya ngayon, napakalungkot ang mga kaluluwa. Mas lalo na pag yung mga kaluluwa ay yung tinatawag na old soul. Because itong the old soul, the process of awakening ay talagang napakalalim, napakabigat ngayon ang enerhiyang bumabalot sa ating kapaligiran. Negative energy. Turn off your audio, Kaya, please. in the formation ngayon of the ascension process of each person in the higher dimension, depending upon the level of their soul, depending upon sa antas ng kanilang mga kaluluwa. Pag yung antas ng kaluluwa ay mataas, kasi old soul, napakabigat din ang kanilang maramdaman. Ang calling nila ngayon ay talagang umakyat sa higher na dimension. Hindi yung calling nila na magpabalik-balik pa by the process of reincarnation. Kaya lahat ng mga tao ngayon, could be old soul or new souls, kailangang makagising sa spiritual na kamalayan. Ibinigay na ngayon ng Supreme Master, ng Diyos sa langit, ang divine intervention. Saan ka man kayo na naruroon, maging sa paniniwala man or may walang paniniwala, maging spiritual na grupo, religious na grupo,
kahit anang sektor natin, atong saan tayo na naroroon ngayon. Ang kailangan lang natin ngayon, ang actual practical lesson, scientific model. It could be to see is to believe. Why is it necessary? Pag tingnan ninyo yung angels dyan sa langit, and then hindi makagising ang inyong spiritual kamalayan, then tawagin ninyo yan na UFO yan, ayan, advanced technology. And then because you have so much intellect, and then could be right. Nobody is wrong. Ano ang ibig sabihin? May aralin ngayon na tinatawag na College of Mystery and beyond College of Mystery, the 101 principle. 100s are right and then 1 is absolute. Kaya lahat ng mga bagay ay magbabago. Maging paniniwala ng mga isang tao ay magbabago. Ngayon ay ito ang katotohanan natin. Ngayon, ito ay ngayon. Pagkagising ng iyong spiritual kamalayan, then bukas, iba na naman ang iyong makikita. At sabihin mo, ito na naman ang katotohanan. Kaya lahat ng mga bagay na nahahanay sa 101 ways ay totoo. Maski mali pa yan. Magbabago lang. Magbabago lang. Lahat ng mga bagay na hahanay sa 101 principles in the College of Mystery and the beyond College of Mystery ay totoo. Maski mali pa yan. Talagang totoo yan. Kaya lahat ng mga bagay ay magbabago. Ngayon, ito ay tama. Bukas could be hindi na tama. This the thing's right. Ngunit, pag ang tumpak na ay yung isa, kaya Art of Life 172 ang tawag natin yan. Lahat ng mga bagay na walang hanggan ay hindi magbabago. Hindi na yan magbabago, kaya ang tumpak at ultimate mission ng bawat kaluluwa sa mundo would be able to go beyond the process of that illusion, the third dimensional reality. Ibig sabihin, right or wrong. Kaya yung lahat ng mga taong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama ay tumpak ang kanilang kinabukasan, mamamatay. Sinasabi na niyan sa kasulatan. Na ibig sabihin, 2 punong kahoy ang binanggit dyan. Ang unang punong kahoy, bunga ng punong kahoy nagbibigay buhay. Kaya hindi mamamatay. Nang walang kinabukasan yan. Kaya that is beyond belief, beyond the third dimensional reality. When there is light, there is dark, there is day, there is night. That is the complete, perfect expressions of the polarity of the universe. So dito tayo sa walang kinabukasan. Kaya pag dito tayo sa walang kinabukasan, huwag tayong matakot kung ano ang ating kinabukasan. Sa ating landas na tinatahakan ngayon, spiritual na mundo. Maging religious man ang ating grupo, or maging sekto ng spiritual foundation, or maging walang foundation na grupo. Alam lang natin kung paano natin tanggapin ang divine intervention ngayon. Kaya crucial ngayon ang mga mission ng mga Art of Life teachers. Bakit crucial ang mga mission ngayon ng Art of Life teachers? Sa napakadulas na mundo ngayon na ating tinatahakan, when you look at the actual condition, what's happening right now in the planet, and you would say, napakalakas ang kalaban. Ano ba itong kalaban na aking ibig sabihin? At bakit napakalakas itong kalaban? So much blinding ignorance, human negative ego, and various other human weaknesses. Yan ay ating mga kalaban. And if you look at yourself and ask yourself, who would be your best enemy? Mismo ang sarili natin ay ating kailangang talunin itong ating mga negative emotions, human negative ego, human illusions, all those negative vibrational frequency that would block the vigor of your spirit, that would block your soul in the mundane side of the world, in the uttermost astral world, at the negative side. So, malaki ang mission ng mga Art of Life 172 teachers. Kaya magpalakas ang mga teachers of the Art of Life. Bakit kayo magpalakas? Sa pamagitan ng pundasyon ng mas malakas at sa pinakamataas na pundasyon ng spiritual. And if you can find another term for the word spiritual, that could be good.
para maintindihan sa lahat. But medyo wala man tayo makita na word to fit na maintindihan sa lahat. And we would say energy, inner, spiritual. Ang spiritual ay pinakamalapit. Ang dahil maraming mga tao ngayon kahit saan mang panig ng ating mundo na nag-practice ng energy, and then to sum up, and then that could be spiritual practitioners. So kailangan tayong makagising sa ating spiritual na kamalayan. At padali natin yan pag mag-practice ng angels contacts and connection. That could be in the actual practical lesson. Don't be misled. When you practice angels contacts and connection, dalawa yan. Moving and non-moving exercises. Kaya mayroon yang transitory. Yung transitory, yung art of life, moving meditation. Yung stationary, yung nakaupo ka lang, lotus position, or which of the best position you are so convenient, and then you will define your energy. I-connect mo yung consciousness mo doon sa Diyos sa langit. I-connect mo yung consciousness, energy, spiritual na kamalayan sa origin of life. At tutulungan tayo ng mga anghel na ipinadala niya ngayon. Kaya kung ang bawat hindi man ito mangyari, maging karamihan lang ng tao sa buong planeta, or at least 1/3 of the entire population, matututo ng angels contacts and connection, napakalaki na yan na maitulong natin sa harvesting ng mga tao na maka-ascend into higher dimension. Kaya when you are light workers working for light service, divine illumination ng sangkatauhan, and then palagi natin sabihin na ascension of life into higher dimension, and then this planet now is entering into the 4th vibrational frequency, and then into the 5th vibrational frequency, and then that is really really nice pag madagdagan natin ang star mapping kung saan tayo talaga mag-ascend into higher dimension. Ito na ngayon ang data, ibinigay na yung data. When you look at the heavens, makikita niyo yung mga shooting stars. Yung shooting stars could be meteorites, mga bato na galing sa kalawakan. But hindi yun meteorites, kasi yung mga bato na yan, pag yun yan maglanding sa inyong, malapit sa inyo, yan sa inyong harapan, and then you could not see any trace up there in the ground. Wala kang makikita talagang object or bato or kahit ano. Nang yan ay mga citizen yan sa supreme governance of the infinite cosmic family of life. Na ibig sabihin, mga buhay yan, mas taas na sektor ng buhay na hindi mamamatay. Wala na silang reincarnation. Kaya dito lang sa sektor ng mga tao at the 7 foundation of the soul. Ibig sabihin, 7 foundation of the soul. When you practice martial arts or any kinds of art, you have the definition. Body, mind, soul, and spirit. Ayan, 7 dimensions of the soul. Dagdagan lang natin ng consciousness, emotion, and light foundation. Kaya 7 dimensions of the soul. So lahat ng mga dimension na yan ay kailangan mong pasukin o pang mabuksan mo ang mga pintuan ng enerhiya na may link sa advanced spiritual world para maging mayroong transformation sa physical na katawan or carbon atom life foundation 666 periodic element na katawan into higher version, into advanced elemental body foundation. At nang sa ganun, makaakyat into higher dimension, makapasok sa susunod na mas mataas na sektor ng buhay in the supreme governance of the infinite cosmic family of life. Kaya pag tingnan ninyo ito, masundan ninyo ang sequence ng ating sinasabi. Ang mga tao ay nahahanay sa mortal foundation ng buhay, na may astral na mundo. Astral spiritual world. Ang mga immortal na mundo, walang astral spiritual world. Bakit man wala silang astral spiritual world?
Because they have no soul like the mortals. Ay, that's right. Kala, wala silang astral spiritual world. Hindi man sila mamamatay. Bakit man sila magpunta sa astral world? Immortal man sila. So, ang mga immortal, hindi kailangan ng astral world for their further process of purification. Only the souls at the seven foundation of the soul itself ang kailangan ng astral world para doon sila mag-aaral sa kanilang mga aralin hanggang sa may magkaroon, makamit ang pasakatuparan ng kanilang mga kaluluwa. Kaya 100 ways yan. Ang ibig sabihin 100 ways, dito sa ating paniniwala, punta tayo sa langit kasi mga mabubuting tao tayo. May katapatan tayo sa Diyos, mabubuting tao tayo. Depende na yan kung anong ating paniniwala. And then, pumunta tayo sa langit. At doon tayo tumira sa langit. In the heavens of the astral spiritual world. Kaya, after serving the life's further purification in the astral spiritual division, and then you would go to the office of reincarnation. Babalik ka na naman sa mundo. It could be in this planet or in some other planet. It could be in the division of the humans or it could be in the division of the Encanto. Depende na yan kung anong klaseng buhay ang gusto mong matutunan na yun talaga yung isugo ng Diyos na yan ay kailangan mong matutunan. Division ng aliens. Ngayon, nakarating na tayo sa pakasatuparan ng ating mga kaluluwa na kailangan tayong tumuloy doon sa mas higher na sektor ng buhay. Kaya mag-practice tayo ng Angels Contact and Connection. At para maintindihan natin, makikita natin yung mga buhay na galing sa Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light. At yung klaseng langit na yan ay hindi na yan klaseng langit na nahahanay sa ating mga kaisipan at the 7-dimensional frequency. Na ibig sabihin, 7 dimensions of the soul. Kaya nagpalalim lang tayo ngayon sa ating discovery at sa kaalaman. Parang yung karunungan ng Diyos ay mapasa atin. Nang ito ay ibinigay ngayon ng Diyos para makatulong tayo sa ating mga katapatiran dito sa ating planeta na makakita sila ng liwanag na makaakyat sila sa tinatawag natin na higher na dimension at the supreme governance of the infinite cosmic family of light. Kaya sinasabi ko to see is to believe. Do not believe my words. Never believe my words. But just do it. Kung tayo ay naniniwala lang diretso sa aking sinasabi, ayan, hindi na natin gagawin yan. Naniniwala naman ako. Bakit pa man ating gagawin? Naniniwala naman tayo. And which is better? Hindi ako naniniwala, kaya gagawin ko ito. Para makikita natin pagtutuo ba hindi. Kaya mas maganda yan. Huwag kayong maniwala. Gagawin lang ninyo para mayroon kayong discovery. And you could be in a scientific model. To see is to believe. Kaya ang aralin ng Diyos, and then we look at the polarity of the universe, then we could start with the Alpha and Omega. Kaya, there is the beginning and there is the ending. When there was the beginning, and there could be also the ending. That is opposite. Kaya, you would be born as a child. And you would be die also as a child consciousness, hindi na as a child body. Opposite. Dito tayo sa maliit, and dito tayo sa malaki. But the foundation is energy. Consciousness, energy, light, life. Na ibig sabihin, Alpha and Omega, after Alpha and Omega, and then you go beyond. And then the beyond that would be beyond the process of birthing and the passing away of the physical body in the physical world. And of the astral body in the astral world. It means overcoming the illusions of reincarnation. Kaya, makapasok tayo sa higher version, sa higher sector ng buhay, na buhay na wala ng astral na mundo. Buhay na advanced spiritual world. So, discover lang tayo. Again, kung bakit malungkot ngayon ang mga kaluluwa at napakaraming mga kaluluwa ngayon na masyadong malungkot nang dahil ang kuling ngayon na tayo ay makasakay sa barko
makaakyat, maka-ascend sa higher na dimension. At laban sa mga negative na enerhiya sa sistema ng opposite command formation, atin na yan na inilarawan. Opposite command formation. Kaya ginagawa nilang sistema na matrap talaga ang mga tao sa mundane side of the world. Could be in the negative illusion, human negativity. Kaya yung lahat ng mga negatibong mga enerhiya, yan ay ang pagkatrap ng isang tao hanggang sa pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Kung hindi niya alam ang paraan, kung hindi siya makarinig sa calling ngayon ng kanyang mismong guardian angel at saka sa spiritual master. So it's time to wake up for the bigger understanding, for the bigger light. Bigger light meaning bigger, stronger light upang magtagumpay na makaakyat sa mas mataas na dimensyon. Pag walaan siya kinabuhi, ang siya kinaiyahan.